Sa akin nag-propose. Sa iba, ikinasal. Part 2. Hi DJ Rocky. It's me again. Chelsea. Naere mo ang secret file ko nung Feb 14, 2022. Sobrang ganda ng pagkaka-deliver mo. Parang bumalik ako sa nakaraan. Sa mga hindi nakapakinig, just a brief background. March 20, 2019. Kinasal sa iba. Ang taong dapat sana'y pakakasalan ko. Kaya lang, nabuntis niya ang babae niya sa Singapore. Then August 2019, birthday ko, nagpunta siya sa amin. Sinasabi niyang mahal pa rin daw niya ako. Kaya sinugod ako nung girl niya sa opisina. Sinabihan akong malandi na gusto ko raw kumabit sa asawa niya. Wala naman akong ginagawang masama. At wala na akong pakialam sa relasyon nila. Well, I guess I'm sharing this story again after 2 years kasi finally I'm married to the man who loves me so much. This is my secret file. So after akong sugurin ng misis ni Kyle sa office, umiyak ako sa banyo. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako iiyak dahil sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta sa amin si Kyle para mag-sorry sa ginawa ng misis niya. Madilim-dilim pa noon, para raw maabutan niya ako bago ako pumasok sa trabaho. Hindi siya pinapasok ni Bunso sa bahay, kaya nasa balkon lang siya nakaupot, naghihintay. After ko maligo, lumabas ako at kinausap ko siya. Sabi ko, "Please, Kyle, tigilan niyo na akong mag-asawa. Tama na pagod na ako eh. Please, tama na. Sinaktan mo na ako at tanggap ko na yun. Wala nang pangalawang pagkakataon dahil may asawa ka na at magkakaanak ka na. Isipin mo na lang ang magiging pamilya mo. Dahil hinding-hindi na ako babalik sa'yo. Ayokong maging kabit mo." Iyak lang siya ng iyak at banggit ng salitang sorry. Sabi niya, "Sorry talaga. Hindi ako nag-isip bago ako magpakasal." Sabi ko, "Nandiyan na yun eh. Ang dapat mo na lang gawin ay mahalin mo ang asawa mo at magiging anak ninyo. Tigilan mo ng pagpunta rito. At tama na yung pagsusori mo dahil
Kahit mapatawad kita, wala nang magagawa ang kapatawarang hinihingi mo. Then sabi niya, titigilan lang kita pag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Napatawa ako sa sinabi niya. Like, what the F? Nagpapatawa ka ba? Sa ginawa mo sa akin sa tingin mo, mamahalin pa kita? Sana hindi ka nangako ng kasal sa akin na hindi mo naman pala kayang panindigan. Gusto kong manumbat, gusto kong umiyak sa harap niya. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang patayin dahil sa sakit ng ginawa niya sa akin. Never kong nilabas yung galit. Dahil ang laging mindset ko, hindi niya deserve ang mga luha mula sa mga mata ko. Kaya sabi ko, Kyle, pinapatawad na kita. Kung ito lang ang magpapatigil sa'yo, oo na, pinapatawad na kita. Tama na, okay? Then he said, payakap naman ako for the last time. Niyakap ko siya. Dahil sabi niya, sa huling pagkakataon. Gustong gusto kong umiyak pero alam kong magiging kahinaan ko yun at baka umasa siya na may tsansa pa na pag nakita niya akong umiyak ay bumalik ang lahat. Yung pagkakayakap na yun ang nagpahina sa akin at nakaramdam ako ng sakit. Yung sakit na dumudurog sa puso ko. Yung mas masakit pa nung ikinasal siya sa iba. Ayoko na sanang bumitaw pa pero kailangan kong magpakatatag. Kaya bumitaw ako. At sabi ko may pasok pa ako. Baka malate ako. Bumitaw na rin siya. Tapos sabi niya, salamat Chelsea. Maraming salamat sa pagmamahal mo at pag-aalaga sa akin. Sorry dahil natukso ako. Hindi ko inisip ang gagawin ko. Nagpakasal agad ako sa taong kakakilala ko lang. Na-excite kasi ako nung nalaman kong magkakaanak na ako. Natuwa ako kaya nakapagdesisyon ako na hindi nag-iisip. Sagot ko naman sa kanya. Alam mo Kyle, sabi nga ng mga matatanda, ang kasal o ang marriage ay hindi mainit na kanin na kapag napaso ka, basta-basta mo na lang iluluwa. Siguro masasabi ko na mali ka sa parting pinakasalan mo agad kasi marami namang nagkakaanak na hindi naman agad nagpapakasal. Katulad mo, hindi ka pala sigurado pero pinakasalan mo. Kaya wala na tayong magagawa dyan. Kailangan mo na lang maging mabuting asawa at ama. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa trabaho nang walang bigat na daladala. Napansin ng mga katrabaho ko na parang ang fresh ko pumasok. Sabi ko na lang, naka-move on na kasi ako. Fast forward, December 2019. Pasko. Nag-chat si Kyle sa akin. Merry Christmas. Hindi ako nag-reply. Napag-isip-isip ko na sana sa isang taon fully healed na ako. Naka-block na siya sa lahat ng pwede kong i-block. Kaso gawa siya ng gawa ng Facebook para lang ma-chat ako. Nagpalit na rin ako ng number. Pumasok ang year 2020. Tahimik at maganda ang buhay ko. Hanggang sa napapansin ko na kapag lumalabas ako sa trabaho na parang may taong laging nakatingin sa akin. At alam kong siya yun. Hindi na ako nakatiis. Nag-chat ako sa asawa niya. Nakipagkita ako. Pumayag naman. Saturday kami nagkita ng misis niya. Para wala akong pasok. Nauna siyang dumating. Umupo ako sa tabi niya. Sabi ko, thank you't nakipagkita ka. Ang hindi ko inaasahan, ang magiging sagot ng asawa ni Kyle. Alam ko namang pinupuntahan ka pa rin ni Kyle sa trabaho mo. Then I said, yes. Pero nagtatago siya, hindi siya nagpapakita sa akin. Pero alam kong siya yun.
Yumuko siya na parang hiyang-hiya sa nagawa niya at sabing, "Chelsea, pasensya ka na. Alam ko naman na wala kang balak agawin ng asawa ko. Alam ko namang mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Pinakasalan niya lang ako kasi alam niya magkakaanak na kami. Pasensya ka na talaga sa panlulokong ginawa namin sa'yo." Dan sabi ko, "Alam mo, sinabihan ko na yang si Kyle eh. Napakakulit talaga niyan. Akala ko pa naman susundin niya yung napag-usapan namin na wag niya na akong guguluhin." Dan sabi ng asawa niya, "Di ba hindi ka naman niya ginugulo? Gusto ko lang niya makita araw-araw. Kaya nga hindi siya nagpapakita sa'yo." Sabi ko, "Ha? Okay lang sa'yo yun? Pero hindi okay sa akin yun." Dan sabi ng asawa niya, "Pag pinipigilan ko kasi siya, sinasaktan niya ako. Gabi-gabi, lasing. Parang pakiramdam ko, nasira ko lang ang buhay niya." At yun din naman ang sinabi niya sa akin. Sinira ko raw ang buhay niya. Kahit malaki na ang tiyan ko, ganun pa rin ang sinasabi niya sa akin. Masasakit na salita ang naririnig ko gabi-gabi. Ayaw na niyang magtrabaho kaya nakaasa lang kami sa mga magulang niya. Pag sinabi kong lalabas na ang anak mo kaya maghanap ka na ng trabaho, lagi niyang sasabihin na, "Bakit, sino ka ba sa buhay ko? Sinirawan mo buhay ko tapos gusto mo buhayin kita?" Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, DJ Rocky, nang marinig ko yun. Kaya napasabi ako sa kanya na, "Bakit hindi ka magsumbong sa magulang mo o kaya ireklamo mo?" Sabi niya, "Nagawa ko na yan." Nakulong na nga siya ng 24 hours kasi nagwala at nagbabasag ng mga gamit. Pero hindi naman nagbago. Dan sabi ko, "Wala akong may tutulong sa'yo. Kaya ako nakipagkita dahil gusto ko sanang sabihan mo siya na wag na akong puntahan." Dan sabi ng misis niya, "Nagawa ko na rin yan. Sinampal lang niya ako. Sabi niya wala raw akong pakialam sa mga gagawin niya." Sabi ko, "Nakakalungkot naman. Pero kasi alam mo, magkakababy na kayo. Makapaglabas ng baby niyo, baka magbago siya, malay mo naman." Then she said, "Sana nga, Chelsea. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na paglabas daw ng baby namin, pwede na akong umalis at iwan ko ang anak niya sa magulang niya." Eh, anong sabi ng biyanan mo? Sagot niya, parang sinisisi din nila ako kung bakit nagganon yung anak nila. Lalo na si mama. Then I said, "Akala ko gustong gusto ka ng biyanan mong babae." Then sabi niya, "Chelsea, pwede bang kausapin mo uli si Kyle? Sabihin mo lang na baka pwedeng wag na akong saktan. Kasi nahihirapan na ako. Manganganak na ako sa 1 buwan. Please, Chelsea." Pagkasabi niya noon, napahinto ako. Gusto ko sanang sabihin na hihingi ka sa akin ng pabor pagkatapos niyo akong saktan. Sinaktan niyo ako, ginago niyo ako, pinagtawanan niyo ako, parang pinatay niyo ako. Ginusto niyo yan, diba? Bakit di mo panindigan? Or should I say, buti nga sa inyo, sa iyo. Pero shit, sobrang bait ko at ang nasabi ko lang. Pag-iisipan ko ha, kasi mahirap din sa parte ko. Nasaktan niyo kasi ako eh. Baka karma niyo yan. Then umiyak siya at nag-sorry. Nag-sorry. Then sabi niya, hayaan mo lang ipanganak ko ang anak niya. Tatanggapin ko lahat ng karma na yan.
Kung mamalasin ako buong buhay, tatanggapin ko yan basta mailabas ko lang to kasi natatakot ako na sa sobrang stress ko baka madamay ang anak ko. After naming mag-usap, maya-maya pa'y nagpaalam na siya. Naiwan akong mag-isa sa lugar kung saan kami nakita. Nag-isip akong mabuti. Nagbalak na akong mag-resign. Maghanap ng bagong trabaho para in case nakausapin ko siya, yun na talaga yung last naming pagkikita. At hindi na niya ako mapupuntahan. Lumipas ang 3 buwan. Na-approve ang resignation ko. Nakipagkita ako sa kanya. Nag-chat ako kasi sabi ko nga, gawa siya ng gawa ng FB para ma-chat lang ako. Kaya nung nag-chat uli siya, nakipagkita na ako. Nauna akong dumating. Maya-maya pa'y dumating na rin siya. Gusto niyang bumeso pero umiwas ako. Diretso na ako agad magsalita. Sabi ko, alam kong palagi mo akong pinupuntahan sa trabaho. Sabi niya gusto lang kita makita. Sabi ko nanganak na asawa mo. Sabi niya oo, ang cute nga Kamukha ko siya. Alam mo bang pangalan niya? John Chelsea. Sabi ko oo talaga, buti pumayag ang asawa mo. Then sabi niya wala naman siyang magagawa gusto ko yun Tinanong ko siya kung kumusta ang pag-sasama nilang mag-asawa. Naging honest naman siya. Sinabi niyang lagi niya nasasaktan ng asawa niya kahit kakapanganak pa lamang. Palagi raw siyang lasing, napagbubuhatan ng kamay. Pag umiyak ang anak nila, sampal daw agad. Sa asawa niya ang ginagawa niya. Then I said, sa tingin mo ba tamang ginagawa mo? And then he said, sinira niya ang buhay ko Sabi ko, no. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Kyle. Hindi ang asawa mo. Lalong-lalo na hindi ang anak mo. Maawa ka sa asawa mo. Kung hindi mo mahal, wag mong saktan. Mahiya ka naman. Babae pa naman ang anak mo. Then sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Sabi ko, wala nang magagawa yung pagmamahal mo sa akin. Akala ko ba nag-usap na tayo? Ba't sumisira ka sa usapan? Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo nga magloko, diba? Ibig sabihin, kaya mo ring magpakaasawa at ama. Yang sinasabi mong hindi mo kaya? Sinasabi mo lang yan kasi nagsisisi ka. Yung pagmamahal na sinasabi mo sa akin, hanggang dun na lang yun. At hindi na kahit kailan pwedeng ipagpilitan pa. Nagkamali ka. Pero kailangan mong tanggapin na pinakawalan mo na ako. May kanya-kanya na tayong buhay. Hinawakan ko yung kamay niya at sinabi kong, Kyle, hindi na kita mahal. At wala nang ni katiting akong nararamdaman sa iyo. Kung pupwede lang, mahalin mo na ang pamilya mo. Hindi ganun ang tunay na lalaki. Yung nananakit. Wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Nung nakipag-usap ako kay Kyle, ang sabi ko sa kanya, wala kang dapat sisihin. Hindi ang magulang mo o ang asawa mo, kundi ang sarili mo lang. Kaya umayos ka. Magkanya-kanya na tayo, please. Gusto ko na rin maging masaya. Please, ibigay mo sa akin yun. Hayaan mo kong magkaroon ng sariling buhay. Dahil ibinigay ko sa iyo yun. At ayun. Naiyak lang siya. Nakayuko. Then tumayo na ako at umalis. Dahil tutulo na
ang luha ko. At ayokong makita niya yun. Bago ako magumpisa sa bago kong trabaho, naganap ako ng bahay na mauupahan malapit sa trabaho ko. Ako na naman ang umiwas para maging maayos lang ang pamilya niya. At gusto ko na talaga na magkaroon ng maayos na buhay. Nagsimula ako sa trabaho ko ng masaya, na walang dalang kahit anong sakit mula sa nakaraan. Minsan, nagchat-chat sa akin yung kapatid ko na pumunta raw doon si Kyle at hinahanap ako. Minsan naman, mga dati kong katrabaho ang nagpupunta. And hindi ako nakampante sa ganun. Kasi alam ko na pwede pa akong masundan ni Kyle. Hindi lang sa bahay namin kundi sa trabaho. Kaya nagpasya ako na mangibang bansa. Nakaisang taon naman ako sa bago kong trabaho bago ako umalis para mangibang bansa. Nalaman niya na aalis ako. Kaya nagpunta siya sa bahay. Sasama raw siya sa akin at mag-uumpisa kami uli. Natawa ako. At sabi ko, pag hindi mo pa tinigil yung pagpunta mo rito, ipapablatter na kita. Dapat matagal na namin ginawa eh. Pero naaawa ako sa'yo. Pero ngayon ayaw mo talaga akong tigilan, ha? Sige, tatawag ako ng pulis. Una tumawag kami ng barangay tanod, pero hindi siya natakot. Kaya yung mga nasa barangay, tumawag na ng pulis. At doon natakot na siya. Sumama, para ihatid lang naman sa kanila. Ang usapan namin, pag bumalik pa yan dito, ipapakulong na namin. Nakipagsapalaran ako sa ibang bansa, kahit pandemya, para lang lumayo sa kanya. At hindi naman ako nabigo. Lumipas ang buwan, tumigil na rin si Kyle. Wala akong balita sa kanya, pero sabi ng mga kapatid ko, hindi na raw nagpupunta. Naging tahimik ang buhay ko sa ibang bansa at naging masaya. Year 2022, nagka-boyfriend ako. Dito na kami nagkakilala sa Italy. Masaya kami at naikuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa akin. Okay naman ako sa kanya. Minsan nga tinatawanan niya ako sa mga kwento ko. Matagal na ako naka-move on kay Kyle. At wala na akong kahit anong pagmamahal pa sa kanya. Kahit nga sakit, wala na rin akong nararamdaman. Talagang masasabi kong ready na akong magmahal uli. Ginagawa ko lahat ng magagawa ko para maging masaya kami ng boyfriend ko. Sobrang bait niya. At maka-Diyos, 7 taon ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Sobrang matured niya. At date to marry talaga siya. Kilala na siya ng parents ko at mga kapatid ko. Ultimo mga kaibigan ko. Kahit sa video call lang muna. Itago natin siya sa pangalang Dennis. 38 siya nung nagkakilala kami. 31 years old naman ako. Hindi na namin pinatagal at nagpasya na kaming magpakasal na. Walang proposal or anything. Simpleng dinner date lang. At tinanong niya ako, "Are you ready to the next level?" Sabi ko para kang tangi. Pabebe ang boses ko. Wala. Walang ring. Pero sincere. Sinabi niya sa akin, alam niya na may trauma ako sa mga bagay na ganun. Pero kung hindi pa raw ako ready, maghihintay siya kahit gaano pa katagal. Pero wag naman daw sanang masyadong matagal. Kasi tumatanda na rin siya. Tumatanda na raw kami. Natawa ako sa sinabi niya at sinabi ko na lang na
Gusto mo bukas na bukas din eh. Pag-uwi namin sa bahay, tinawagan ko agad si Mama at sinabi kong magpapakasal na kami ni Dennis. Umiyak si Mama at mga kapatid ko sa tuwa. Hindi na namin pinatagal at nagpasya na kaming umuwi ng Pilipinas para doon ikasal. Pag-uwi ng Pinas, namanhika na agad ang pamilya ni Dennis. Pumunta sila sa bahay namin. Napag-usapan namin na June 26, 2023 ang petsa ng kasal namin. Hindi na kami naghihiwalay ni Dennis. Kung nasa ng isa, nandun din ang isa. Abala kami sa pag-aasikaso ng kasal kasi 4 na buwan lang ang bakasyon namin. Kaya in 3 months, magpapakasal na kami. Masaya kaming nag-asikaso ng kasal namin. Not until pumunta na naman si Kyle sa bahay namin. Nagulat ang lahat. Lasing na lasing siya at sabi niya, kung hindi ko pa nakita sa post ng pinsan mo na ikakasal ka na, hindi ko pa malalaban. Sabi ko, bakit? Sino ka para sabihin ko sa'yo? Then sabi niya, congratulations. Ikakasal ka na sa wakas after 3 years. Nakita mo ng lalaking para sa'yo. Then sabi ko, umuwi ka na. Sabi niya, pakilala mo naman ako sa magiging asawa mo. Inawat na ako ni Dennis magsalita at pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Sabi niya sa akin, walang dahilan para sumagot ka ng sumagot sa kanya. Sabi ko, nakakahiya kasi, love. Then sabi niya, hindi ka dapat mahiya. Siya dapat ang mahiya. Nagayos kami ng gamit at nagpaalam sa magulang ko na mag-hotel muna kami habang nandito sa Pinas at nag-aayos ng kasal para walang ganitong mangyari. Paglabas namin, naabutan pa namin si Kyle sa labas ng bahay nakaupo. Natutulog dahil sa sobrang kalasingan. Nagising siya at nakita na paalis na kami. Hinawakan niya ang braso ko at sabi na, iwalay na kami. Tayo na lang uli, please. Kinuha ni Dennis ang braso ko sa pagkakahawak ni Kyle at sinabi na, excuse me, alam mo pare, hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo dati ni Chelsea. Kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya papatol sa ganyang kadesperado tulad mo. Tsaka pare, siguro wag ka nang pumunta. Pumunta pa dito o magpunta-punta rito. Kasi una-una wala ka nang babalikan dito. Pero thank you kasi kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Chelsea. Nakita kong gusto sanang suntukin ni Kyle si Dennis pero naawat siya agad ng mga kapatid ko. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis. Nireklamo ko siya sa panggugulo niya. At nakulong siya. I think 6 na araw din yun. Kinausap ako ni Dennis na kung pwede dalawin namin si Kyle sa kulungan para kausapin. Kasi yung last usap namin, lasing daw siya. Pumayag ako at pinuntahan namin siya. Kinumusta ko siya. Kumusta ka na? Anak mo, kumusta na? Sagot niya, okay naman siya. Malaki na siya, makulit na. Sabi ko, asawa mo, kumusta na? Sagot niya, hiwalay na kami. May bago na siyang boyfriend. Pero nahihiram ko naman ang anak ko. Sabi ko, buti naman kasi ganun ang nangyari. Hindi niya deserve yung hihintayin niya lang na mahalin mo siya. Then sabi niya, pare, sorry pasensya ka na talaga. Hindi ko lang talaga matanggap na may ibang mahal na si Chelsea. Masarap kasi magmahal yan eh. Yun ang hinahanap-hanap ko. Sobrang sarap niya magmahal. Then sabi ni Dennis, nasa tamang tao na siya. Wala kang dapat alalahanin. Ang isipin mo sarili mo, pare. Ayusin mo ang buhay mo. Magmahal ka na rin ng iba. Kasi yung gusto mong tao hindi na pwede. Then sabi niya, naintindihan ko naman. Then sabi ko, paglabas mo rito, umayos ka na ha. Pwede kang pumunta sa kasal ko pero huwag kang manggugulo. Then sabi niya, salamat. Isasama ko ang anak ko.
Then sabi ko, ayusin mo ang relasyon mo sa asawa mo. Dapat kasama mo siya sa kasal ko. At umalis na kami ni Dennis. Tinupad ni Kyle ang promise niya na hindi na manggugulo. Kaya naging maayos ang pamumuhay namin habang nag-aayos kami ng kasal. Dumating ang araw ng kasal namin. Hindi dumating si Kyle. At nagpapasalamat ako doon ng sobra dahil hindi siya dumating. Dahil ibig sabihin nun, gusto na rin siguro niyang magsimula ng panibagong buhay. Bumalik na kami abroad at dito na rin naninirahan. Uuwi pa naman ng Pinas para siguro yung magbakasyon, lalo na kapag holiday. Buti na lang, tuloy-tuloy na ang pagiging tahimik ni Kyle. Buntis na rin ako at soon, magkakaanak na kami ni Dennis. Sobrang dami kong sakit na naranasan bago ko nakamit ang pangarap kong buhay. Sobrang bait ni Lord. Pinaranas niya muna sa akin yung sakit para matuto ako sa mga bagay-bagay bago niya ibigay yung buhay na kahit papaano'y deserve ko naman. Ganon siguro talaga. Ipaparanas sa atin ang pighati, ang sakit, ang pagiging heartbroken. May purpose yun. At yun ay para matuto tayo. At saka niya ibibigay yung buhay na deserve natin. At dito ko napatunayan na hindi minamadali ang pag-ibig. Kung para sa'yo, ay para sa'yo. Maraming salamat DJ Rocky. Dito na po natatapos ang kwento ko. Muli, ako si Chelsea. At ito, ang aking secret file. Kadramahan, kakwentuhan nyo na po your Uragong Broski like Super Legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Nasasayang na luha, nasasayang na effort at nasasayang na kagitingan. Dahil ibinibigay lang ito sa taong hindi naman yata na-appreciate lahat-lahat ng yan. Ay! Apakasakit nun, kabisyo ha. Yung tipong effort na effort ka, yung nasasaktan ka, kapag nasasaktan siya, pinoprotektahan mo talaga siya and all. Pero sa bandang huli, ang tanong, ano ba kayo? Bakit ka ba ganyan na ganyan sa kanya? Effort na effort sa kanya na para bang ikaw yung jowa? Ano ka ba sa kanya? Ay nako mga kabisyo, kaya nga bukod sa talagang inaalam natin kung ano yung estado natin sa isang tao, dapat finifilter din natin yung mga effort na inilalabas natin kung worth it nga ba yan, like super legit and all. 'Diba? Kasi at the end of the day, kapag nasayang naman yan, sinong sisisihin? 'Diba sarili mo lang din naman? Bakit? Kasi we all have choices at yung mga choices na yan, choice mo yan. 'Diba? Ikaw yung pumipili niyan. Choice mo na magpakapagod sa isang taong hindi naman na-appreciate yung effort mo. Choice mong magpakabayani sa taong hindi ka naman pinapansin o wala ka naman talagang puwang sa puso niya. Wala, ang sakit. Bakit habang sinasabi ni Konyo Bicolano yun, nasasaktan ako like super legit and all? Hindi, pero totoo naman yan, kabisyo. Hindi naman sa pagiging masamang tao at pagiging, alam mo yun, laging nag-expect and all. Aminin po natin sa hindi. Kapag hindi na ibabalik kahit papano yung pagmamahal, yung sensiridad, effort na ibinibigay natin sa isang tao, di ba kahit papano may kurot po yun? Kaya hindi rin po kasakiman na magtanong. Oh, 'di ba? Magtanong ka
kung ito bang mga effort ko na ito worth it na ibigay sa isang tao. Hindi ka magtatanong sa kanya dun sa binibigyan mo, no? Because I understand na sometimes yun yung pinanggagalingan ng kaugmahan or happiness natin, yung magbigay tayo sa ibang tao. 'Di ba, yung effortan natin yung ibang tao. But ang ibig ko lang sabihin, tanungin natin yung sarili natin. Yan, yung sarili natin, oo, harap ka sa salamin. Yan bang effort na ibinibigay mo sa isang tao? Yan, worth it ba? Kasi hindi po masama na kahit papano mag-expect ka kahit konti man lang ng ROI o return of investment. Return of investments of feelings. Yan. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan sigurista ka na talaga. Like super legit and all. Hindi totoo yan. Oo. Love strategically. Yan. Oo. Love strategically but at the same time, give unconditionally. Ay, parang ang gulo. Ay nako mga kabisyo, at dyan nga iikot ang ating kwento. Sa isang relasyon na ano ba talaga sila? Bakit effort na effort siya? At may i-expect ba yung bida natin? Kapag bigay ka ng bigay, mukhang wala namang isinusukli talaga sa'yo at mukhang wala naman talagang balak na pansinin yung effort mo. Oo, nagmumukha ka lang palpal or in Tagalog, ob-ob. Yeah. Ayaw natin yon. Oy, shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin online at shoutout sa lahat ng mga nakatutok din sa atin via traditional radio ngayong araw ng Kagitingan. Salamat sa pagpili ninyo na tutukan pa rin si Konyo Bicolano. O siya mga kabisyo, sa aking pagbabalik ang kabuuan ng ating Dear Love. Walang aalis dahil Dear Love na maya-maya lang. Kasama nyo pa rin your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. O isang malakas na sigaw para sa mga nagrereklamo na lagi silang iniiwan. Diba? Yung parang ikaw lang ang nagrereklamo kung bakit lagi kang sinasaktan. Diba? Na para bang ang dali mong iwan, ang dali mong saktan, ang dali mong palitan. Pero nagtanong ka ba sa sarili mo kung sila ang may problema? Baka ikaw talaga ang problema. Diba? May mga pagkakataong ganyan na akala natin ang perfect mo pero deep inside at sa katotohanan lang ay talaga nga naman ikaw ay toyoin. Uy, totoo yan Dapat yung tamang timpla ka lang. Katulad ng adobo, di ba? Kaya ang daming kumakain sa adobo dahil perfect ang pagkakatimpla sa kanya. Toyo at asim ng suka ay talaga nga namang masarap. Pero ikaw, sobrang alat mo na para bang natoyoan ka lang talaga sa buhay. Diba? Yan yung mga instances or mga possibility kung bakit lagi kang iniiwan. Diba? Tama, mali. Anyway, mahal. Ano yung kasi kimchi na yun nida? Ay, siya ko na to, mahal. Akala ka Friday na. Yung pagod ko, bakit parang Friday na? Anyway, mga kasama mga spice, yung pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kimchi, no, makakasama mo 69 tayo. Di ba naman, gabi-gabi, 69 tayo. Gabi-gabi, 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, makakakwentuhan, makakasama sa iyong paglalakbay. Mapasakali man yan o ikaw ay commuter, ay dali-dali. Wala kang choice. Ako ang iyong mapapakinggan. Anyway, mahal. Minsan kasi, ito kaya ka iniiwan, hindi dahil pangit ka. Diba? Kasi at some point, pwede rin namang i-admit mo sa sarili mo na hindi ka perpekto. Na may mga ugali ka na talagang nga namang kasuka-suka. Uy, totoo lang Minsan kasi ang problema ay nasa tao, nasa sarili at minsan nasa ugali rin talaga na kapag nasobrahan ang sangkap, kunwari nasobrahan ang ugali mong ito ay talagang nga namang ikakasuya ng iyong partner. Diba? Kaya ka iniiwan. Kaya naman tonight, let's have the balance in life, lalo na sa relasyon. Ay nako, sagot ko na yan. Sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spice, si Opa mo, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan para utang na loob, hindi ka naiwan.
O ito na mahal, unang-una na dapat mong bawasan ay ang pagiging seloso or selosa. Ito yung sinasabi natin na utang na loob. Huwag kang magseselos ng walang basehan. Di ba? Akala nyo cute yung selos-selos na yan tapos maliit na bagay. Ano ibig sabihin niyan? Yung parang may makita ka lang kasama sa picture ay talaga nga naman pagseselosan mo. Hindi yun cute ha. Hindi cute yung ganun. Ang tawag doon toxic. Diba? Totoo lang kasi hindi lahat ng tao ay talaga nga naman gagawin yung mga trauma na na-experience mo sa jowa mo. O aminin nyo, kaya kayo may trust issues ay dahil pwedeng pinagpalit, pwedeng pinagsabay kayo ng mga ex nyo. Pero at the end of the day, kung may bago kang jowa, ay nako, ibahin mo siya. Diba? Hindi lahat ng tao kaya magloko. Hindi lahat ng tao ay talaga nga naman tigang. May mga tao rin talaga marunong makontento. Kaya utang na loob, kontrolin mo yung selos mo. Pwede magselos pero in a cute way. Yun talaga nga namang may basihan o di kaya maliit na bagay lang. Pero yung mga maliit na bagay na pinapalaki mo na talaga nga namang galing pa sa trauma mo, aba, toxic na yan. Kaya ka iniiwan. Huy! Diba? Oh, bawas-bawas tayo sa selos ha. Anyway, isa pa lang yan mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At si Kim Chino ay hanggang 9 PM pa naman. Kaya naman mahal, wag mo ililipat ang radyo, seloso ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dear mga tambalanista, sa sobrang busy ni Nicole Yala, nakalimutan niyang sabihin sa writer na may wagang burnay na mag-send ng advance na kwento. Sorry na. Sorry na po. Okay, di ba lagi naman po akong honest. So recorded po to. So, ginagawa namin tong June 9 episode na to, ngayong June 5. So, nakalimutan ko sabihin dun sa writer na mag-send ka pala ng advance na kwento. Sorry na! Huwag na kayo magalit. Oh. Alam mo, minsan talaga, pag sobrang dami mong iniisip, may mga bagay ka nakakaligtaan. And there are, kunyari, feeling ko naman, itong bagay na to, forgivable. Hindi naman para, ay nako, hindi na ako makikinig ng love radio. Dahil walang burnay today. Dahil nakalimutan. Ganyan. Hindi, diba? But there are times na meron tayong mga nakakalimutan na sometimes hindi forgivable. Top of mind, naalala ko lang, there was one time na nag-aaral yung anak ko sa Assumption na bigla kong minessage ng isang mom na yung anak ko daw ay sinamahan nung anak niya. Habang naghihintay. Tapos sabi ko, okay, thanks, ganyan. No. Sabi ko, pero di ba kasi later pa naman yung dismissal? Sabi ko, nasa na sila, waiting area? Tapos sabi niya, half day sila today. Jegs, 4:30 na. Nung time na yun, si Princess ay grade 3 yata. Okay. So, batang-bata pa. Kasi kung halimbawa, naiwan siya doon ng grade 6 siya, okay lang kasi tatambay lang yun sa library. O kaya dadakdak with friends. Pag grade 3, tapos ikaw na lang yung natitira sa school, may mga mangilan-ngilan ding nakalimutan ng magulang or hindi pa nasusundo, nakakapanik siya. Totoo. So, talagang sabi ko talaga sa sarili, ang sinabi ko naman sa sarili ko noon, okay, ang feeling ko talaga noon, Jegs, ako na talaga yung worst mom in the world. Correct. Na parang lahat ng mga... Kinalimutan mo yung correct. anak mo. Na parang lahat ng mga nagawa kong kabutihan, parang feeling ko nabura. Parang binuhusan ka ng isang malamig na tubig na. Totoo. Biglang Ice bucket nagising ka. challenge. Correct. Ice bucket challenge. Nagising talaga ako. Kasi parang takang-taka pa ako. Ba't niya sasamahan? Dapat nasa klase pa. Parang ganon. So, ang feeling ko talaga noon, it was really unforgivable. Tapos lalo pa yung asawa ko, pero syempre parang, hindi mo alam. Ako kasi ang kasama sa Viber group. Ako kasama dun sa parents group. So, syempre, dapat alam ko. Hindi niya alam. Mas hindi niya alam kasi iba yung role niya. Ang role ko, pag meron mga activity sa school, early dismissal or whatever, dapat alam ko yun. 'Di ba? Hindi ko alam. Na-overlook ko siguro. And true enough, nasa Viber group siya eh. Pero that was before, 'di ba, nung grade 3 si Princess. Pero ngayon nag-iba na yung dynamics ninyo.
na mag-asawa? Hindi, ganun pa din. Same pa rin din. Same pa rin, Mhm. same pa rin. Sa akin pa rin naka-assign ako yung join sa Viber group, si Sa daddy school. pa rin si daddy pa rin ang taga-sundo. Mhm. So kumbaga, pag sinabi kong 2 o'clock ang sundo siya ng 2. Pero dahil nga, akala namin ordinary day, hindi, ganun. So, yun yung mga parang feeling ko, may mga unforgiving situations. But, ang tinuturo naman ay lesson. So, for Yeah. example, ngayon, 'di ba? It's on me. Kasi, syempre, dapat naghanda ako ng earlier. Dapat, isinulat ko siguro para hindi ko nakalimutan, 'di ba? Aha. Yung mga ganon na bagay. Tapos yung sa anak ko, talagang every time natutunog yung Viber, kailangan tingnan mo kahit ang daming messages. Nangyari din yan recently. Nagmi-meeting tayo dito. Hindi ko kasi ang Viber group ng namin, ng village namin, parang at any given time, parang mga 60 messages. So, yung iba kasi doon, halo-halo na. May quote, may nagbebenta, may rant, may praise and rant. So, hindi ko naiisip lagi na pwedeng emergency, kaya So, that day, as usual, hindi ko na naman tiningnan. Ang hindi ko alam, maaga pa lang, 10 a.m., nag-post na doon kung sino ang may-ari ng poodle na to. Ay, Yung aso ko, yung aso niyo. si AC. Yung maliit. Yung maliit. Oo. Nalaman ko lang, nagmi-meeting na tayo, magfo 4 p.m. So imaginein mo ilang oras na. Buti na lang yung kumupkop, mahilig sa dog, tsaka kinupkop. Oho. Inalagaan, siguro naman pinakain, pinainom, and I'm so thankful, ganun. Pero, yun na naman yung ano ba yan? Ano pa naman? Iba yung feeling pag nawala yung Tingnan mo to, yung hindi ka aso. nakakatulog. Okay na eh. Nakamubon na ako eh. Tingnan mo Kasi to. ako din, isa sa Oh. pag nalaman ko rin din yun, parang pinapagalitan ko lahat ng mga tao din sa bahay, si Miss. Correct. Bakit yung pinalabas? Oo, totoo. Yung aso kasi, para kasi sa akin, parang yung aso, parang yun na rin din yung yung tawag dito, yung stress reliever ko, sila yung sumasalubong. Tsaka loves na loves namin. Mhm. Loves na loves namin, 'di ba? So, talagang naloka talaga kami ng bonggang-bongga. Ako, feeling ko, ako na naman yung at fault noon kasi pwede ko namang nakita na mas Aha. maaga eh. Hindi ko tiningnan. Mhm. 'Di ba? So, yun ang eksena. Pero okay naman siya. Okay na po siya. Ayan, nakita na po. Nakamubuan na. Ito si Jake. Nakakainis. So, in other words, Kasi nai-imagine ko lang si Rene. Correct. Alam mo naman na sobrang love na love niya yung aso. oo, Parang totoo. yun yung... Umuwi siya ng Laguna. Oh. dapat hindi pa namin uwi ng Laguna. Thursday ba yun? Or Wednesday yung meeting natin? Usually umuwi kami mga Friday or Saturday. So, hindi pa oras. Nang uwi. Nang uwi. Umuwi nang wala sa Oo, oras. Yeah. umuwi na wala sa oras. So again, 'di ba? It's always teaching us a lesson. And it's also a humbling experience to remind us na hindi tayo perfect. Oh. 'Di ba? May mga bagay-bagay tayo may mga nakakaligtaan correct. talaga. Totoo, and yes, aging is real. Totoo din naman talaga that Oo. aging is real. Pero may mga tao din kasi na nangyayari na nakakaligtaan na gina-justify pa. Kasi marami pwede bang akuin lang natin? Totoo. Diba? Ako, pinaka-favorite kong sa isang tao kapag marunong siya mag-ako ng mistakes. Yung Kasi hindi tayo matututo pag hindi mo inako akuin mo. Nangyari yan, meron ka ambag dyan. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo, paano ko naman masasabing yung Viber group nandoon, 'di ba? May contribution ka doon, hindi ka rin Totoo. nag-check. may purpose yung Viber group. Pwede mo namang hindi ka naman makikiano doon sa mga chismis, sa mga rant. Sisilipin mo lang kasi nga baka may mga Yun na importante nga. kasi talaga. Kasi minsan naman din talaga may mga importante like mawawala ng tubig o kaya 'di ba may sunog sa ganitong lugar, mga Oo. ganon. So kailangan i-double check. So, Like yun lang din. para sa siguro marami din sa inyo yung mga nabubuisit sa yung mga group chat ng family kasi may mga totoo. rant. Pero ako ang ginagawa ko sina-silent ko lang. Kasi may nakikita talaga din ako ng mga nagrarant. Toxic, So, oo. so binabasa ko lang. So parang dadaanan mo lang okay naman. Kasi kung minsan may mga halimbawa may mga namatay Oo. dahil hindi ka talaga nababasa, ignore Hindi mo mo na talaga. alam. Hindi mo alam. Diba? Na may nangyayari na pala. Totoo. Na matindi. Na matindi na pala yung nangyayari. Oo. Petiks-petiks ka pa dyan, di ba? But anyways, yun lang po talaga. Kapag ka meron pong nangyari, kunyari ngayong araw na ito, may nangyaring hindi maganda, it's just a bad day, not a bad week, Yan, totoo. and not a bad life. Oo. Yan. So, kalma lang. Talaga
Charge people to make mistakes. experience. Correct. Maski naman yung mga magagaling nagkakamali pa din Oo. sila. 'Di ba? Ganun talaga. Ang masaklap lang din talaga is that sometimes ang naaalala yung mali. Oo. Nakakalimutan yung mga ginawang mabuti. At saka yun yung ang pinakamaganda din, halimbawa may pagkakamali, you know how to navigate doon sa pagkakamali. Yung iba kasi umiinit yung ulo, nabubuwisit, Tama. 'Di ba? Kalma lang. nasisira. Wala, kasi lalo pa kung wala ka na magagawa, Oo. nangyari na. Okay, importante din yung critical thinking natin. Na halimbawa, sa may mga mangyaring di maganda, anong gagawin natin ngayon? Correct. Instead na magpanik, wala na. So, ano ang gagawin natin para maitawid natin tong problema? Correct. Kaya nga minsan nakakatuwa yung mga mag-asawang magkaiba yung ugali. Tapos pinagmamatch sila. Aha. Kasi meron dyan taga-panic, pero meron dyan taga-plano. Oo. Kasi hindi pagtatagpuin yung dalawang taga-panic. Kasi pag nag-panic sila pareha, Hindi! Ano yan? Ay, ano ba yan? Yung aso! pagka ganyan na hindi kalmado yung isa, wala na. Tsaka siguro matindi na yung road rage. Tingnan mo, Oo. feeling ko kaya minsan ng mga road rage na pipigilan, may mga nagpipigil sa loob ng sasakyan Oo. Kunyari, nag-init yung ulo. Ano ba yan? Kinat niya ako, nakakabwisit. Habulin ko. Kung may kasama ka dyan na kalmado, sasabihin, sasayangin mo pa oras mo Pabayaan. dyan? Hayaan mo na, let it go. Pero kung may... Sige, habulin mo! O, diba? Masama ugali nun. Isipin mo, kinat ka. Ang sama ng ugali. Bigyan natin ng leksyon! Huwag kang magpapatalo, di ba? Oh, kung parehas kayong ganyan, wala. Oo, totoo. diba? Mapapahamak kayo lalo. Ayan. Chula, luto lang halong eklabu. So, yun lang. Isang paalala ng mga kabisyo na people make mistakes. Yeah. Diba? But it doesn't mean that you're a bad person, a Yeah. bad mom, a bad employee. Uh-huh. Maski empleyado. Nagkakamali tayo. Yes. Diba? Kami nga OGs na kami dito. Oh, nagkakasablay pa rin. Nagkakasablay pa rin kami na Oo. dapat kahit nakapikit, alam na namin. Pero sablay pa rin kami minsan. Tama. Wala sa oras, wala sa hulog. Diba? It happens. Oh, mistakes happen talaga. Hindi So, naman tayo importante perfect, eh. lang, you know how to navigate. Alam mo kung paano akuin. At learn from it. Yun yung pinaka-importante. True, lalo at walang halong eklavu. O siya, Alright. salamat na marami sa pagtutok sa amin. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentites. Isa rin po akong silent listener nyo sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Darren. Naging OIC po ako sa isang opisina at nagkaroon po ako ng bagong secretary. Tawagin na lang po natin siyang Clover. Wow! Clover. Unang kagat, chichirya lahat. May tsura po at sexy si Clover. Alams na. At single. So, Umiiwas na ako Colentits kasi mahirap na. May girlfriend po ako at kaloyal po ako parang si Uncle. wow. Hi! Hi. Na-hire po kasi siya bago pa man ako naging OIC kaya mahirap pong palitan. Sige na lang. Okay. Sa bagay magaling naman siya magtrabaho. Kaso, palagi siyang puyat. Minsan nga, natutulog talaga siya. Kung hindi mo siya gigisingin, tulog talaga siya. Doon sa table niya po. Minsan doon Ba't niya sa... kasi ginigising? Oo nga naman. Ayon po sa kanya ay may racket daw siyang work from home, online at graveyard. Kaya po ganun. Puyat siya palagi. Pinapaaral niya raw po dalawa niyang mga kapatid. In short, breadwinner. Tayo naman po marunong naman po tayong magkonsidera.
Pero parang halos araw-araw ganun po eh. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Morning! Tulog. Maniwala na sana ako pero tulog na naman. Araw-araw na lang ba ganito si Clover? Tulog na naman dito sa opisina ko. Tumatawa pa. Tapos, ano ba nangyayari dito? Ay, kakaya naman gisingin pero wala eh. Kailangan ko na yung report eh. Ano ba nangyayari dito? Naiiyak? Natatawa? Teka. Clover? Wow. Tatay pa gan? Ano ba yan? Hello? Ah. Hello? Good morning. Hello? Yes po? Apo, dito po yung opisina nun. Sige. Clover, hi. Morning. Yes po, busy ako. Ako yung sir mo. Bakit? Ano bang... Hindi, may sinigot lang po ako mga client. Yes sir, may utos ka? Okay. May laway ka pa. Hindi kumain po kasi ako ng ng macchiato. Macchiato po Kumain yan. ka ng macchiato. Uminom pala. Uminom na naginip kasi ako. May bagong flavor sa... Ano yung report? Nasaan na ba? Eto po, ginagawa ko. Nakita nyo naman. Kahit kanina na napapapikit ako. Kailangan ko na kasi pwedeng masabit mo na. Ngayon Ano na. po ba sa email sabi nyo? Within the week. Tuesday pa lang po ngayon. Dalawa yung email ko eh. Isa yung... Ay, hindi ko po Kailangan nakita. ngayon. Sana hineads up nyo po ako bukod sa email. Opo. Sorry, hindi Sige kita na po. heads up. Pero nandiyan Balikan sa niyo po email ako. Mo eh. Nandiyan sa email mo. As per my last email po, sabi ko ay Hmm. this week po, bigyan nyo ako na. So yun sir, sige. Okay. Pwede bang meron pa ihabol po. mo na yan? Ngayon may Sure po. presentation ako eh. Alam nyo naman po, Okay, sige Pero ha. opo, sige po. Gawin mo na ha. Okay sir, sige po. Ay, nako. Sana hindi niya ako naabutang natutulog. Hindi niya alam na naabutan ko siya, tumutulo palaway niya. Stress na Dapat ako. matapos ko to. Sige, chat Ba't ka kasi GPT. natutulog? Alam mo namang... Chat GPT is key. Naawa naman po ako, Colantits. Kaso, kasi napagdaanan po natin yan bago ako na-promote. Tumaan din ako sa mababang posisyon. Naintindihan ko po siya. Nagpaaral din po ako ng mga kapatid. Nakarelate din po talaga ako. Kaya minsan hinahayaan ko na lang. Isang araw po, nagkayayaan kami mga magkakaibigan. Mga tropa ko po nung high school. Yun po mga ka-close ko eh. Mag-unwind daw kasi nga Sabado. So, saan nga? Sabi nila sa may Cubao. Ang laki nun. Iblabaw o ilalim? Basta pwede kang umibabaw, pwede kang umilalim. Ayun na nga po. Galaw-gaw.
Kailangan ko rin mag-distress kaya sumama ako. Pumunta kami sa isang malamig na bar. Hey, man, I'm alive. I'm taking each day. Buti naman sumama ka par kasi Kaya nga, buti malulungkot sumama ka. kami. Malulungkot kami. Tsaka wala kami taga-libre. Oo nga. Tsaka ano. Uy, teka, chip-in tayo dito ba? Oo nga, pero Gabi ka naman bro. Ikaw naman mas may posisyon, di ba Kim? tama yun. Di, chip-in na tayo. Kayo lang naman may Chip in agad, wala pa nga tayong nakukuhang babae. Uy, kaya tayo dito. Dito daw talagang magaganda ang Chika Babes. Ang luma ng Chika Babes, no? Maganda. Bajik-jik tawag yan, bajik-jik. Bachik-chik. Bajik-jik tawag sa amin yan, bay. Teka lang, yan na. Kinunta ko Ayan, na oh. yung mamasang Kinunta ko na. Relax lang kayo dyan. Hello. Ano yun lang, mamasang? Wait lang. Ay, okay. Wow. Suot ko pang jungle. Ay, Ladies and gentlemen, I'd like to welcome our special guest, the group of Boss Darren. Uy, ba't na-mention ako dun? Pinag-greet ka namin sa DJ para malaman niya nandito tayo. Madam, asa na yung padala mo? eto na. Teka, ako ba walang o-order ba sa akin? On sale ako ngayon, 50% off. Pass, hard pass. 50% off. Kahit libre, pass. Clearance sale. Sabi niya sa clearance sale. Okay lang kayo lang kaming clearance. Garage sale. Panggarahe ka lang ngayon. Madam, huwag mo na ipilit sarili mo. May O sige, kasama eto kami, na ang boss. Si mga Boss bago Darren kong namin. bachik-chik. Bigyan mo to ng magandang bajik-jik mo. Oo, Malaki mag-tip to. meron. Oo, Asa na? Hello po, madam. Ay, madam! Uy, Charmally ka dito. Tatlo tayo. Madam, introduce us. Ito nga pala si Charmy. Charmy, say hello. Hello? Ako nga pala si Charmy. Pag kumain, ikaw ay matitamimi. Ako naman si Trixie. Tutuliin ko kayo gamit ang bibig ko. Wala po akong kasabihan pero... Sir? Si Clover? Si Sir Darren. Oh my God, kita niyo na ito yung trabaho ko. Ma'am, ito ba yung bago, ma'am? Itong, ano pangalan mo? Chantal? Ako po, si Chantal. Hindi, okay lang ako. Yun na lang, yung isa. Ako na lang, si Charmy. Ayan, ikaw na rin, Pag ikaw na lang. ako oo. Clover nga, ba't dito pala siya nagtatrabaho sa bar? Nalaman ni Sir Darren yung tunay kong trabaho kung bakit ako laging puyat. Ma'am, yan na lang daw sa kanya, opisina. ma'am. Si Chantal, ma'am. Hindi, ayaw niya kay Chantal. Sir, sir, bago yan, sir. Bro, bago yan. Hindi nga, ayoko nga dyan. Doon na lang kay Clover, ba't nagsisinungaling ka sa akin? Ba't nagsisinungaling ka? Ano, ma'am? Okay na? Opo. Si Charma? Ako na lang kay, Darren. Sir Darren, pag ikaw ay nagbigay ng malaking tip, ikaw ay aking kakainin. Sana all! Akin na lang itong iba. Ma'am, ba't pa alis ka? Opo, nasi-CR lang po ako. Medyo sumakit po bigla yung tiyan ko. Sige po. Ma'am, ba't bumalis yun ba? Bakit? Palitan mo na lang bago, Kakatay lang na. Tatay na. Galaw ka. Nagulat po talaga ako, Colin Tits. Di ko lubos maisip na doon pala nagtatrabaho ng part-time si Clover. Kung gusto niya yun Kaso, nagsinungaling po siya tsaka apektado po yung trabaho niya sa akin. Bakit?
Eh kasi nga po puyat siya palagi. Natutulog. Pero maganda siya, pero ayoko nga. Hindi ko po siya pinili. Respeto na lang din. At umiwas rin po siya. Eh, alam na niya eh. At pagdating ko ng office, nung Lunes, wala pa siya. Hindi, tulog na. Andun pala sa gilid, natutulog na naman. Uy, alam ko wala pa. Lover. Sa Over. ngala ng ama ng anak. Sa ngala ng anak ng ama ng Espiritu Santo. Lover. Namin sumasalangit ka. Nagpe-pray po Lover. ako. Lover. Sambahin ang Lover. Ama. Nagpe-pray pa po ako, Lover, sir. kanina pa ako dito. Nagpe-pray po ako. Ito po, may hawak 15 po akong minutes na ako rosaryo. dito. 15 minutes Opo, na ako. nag-silent prayer lang po ako, Sir Darren. Lover, 15 minutes na ako dito. And every day, ganun. Ganun ang nangyayari. Pag may trabaho tayo, ganun ang nangyayari. Sir, galit ka po ba? Ba't naman ako magagalit? Kasi alam niyo na yung trabaho ko. Ano ba yung trabaho mo? Di ba sabi mo, work from home ka, online, ano yun? Reverse Online shift po. Kemenes, ano yun? Support VA po, group, virtual VA, assistant po. virtual assistant. Sa Cubao? Sa isang bar? Sir, huwag niyo naman pong lakasan yung boses niyo. Ay, hindi naman. Yun na nga. Siyempre, privacy Nagsisinungaling- ko naman po yun eh. Oo nga, Oo, harap-harapan kung meron ako po nagsisinungaling ka pa din. Hindi VA? po, sir, Ano? hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko lang pwedeng i-reveal po kung ano yung ibang trabaho ko kasi hindi nyo naman po yun sakop eh. Hindi ko sakop pero apektado yung trabaho mo. Nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho ka pero hindi ka 100% nagtatrabaho dito sa opisina ko. Hindi naman po kalakihan yung sweldo dito eh. Parang may kilala. May kilala akong ganyan. Oh, aminado ako. Hindi kalakihan yung sweldo. Oh, Pero ba't po matitrain ka ng maayos, matututo ka ng maayos dito. Wala naman po At akong ganun balak naman pong magsisimula masisyon eh. eh. Wala naman po akong balak pong O masisyon. ba't ka ba nandito? Nagtatrabaho po ako kung ano po yung job description ko. Yun yung ginagawa ko. Sir. Okay. Sige, kung yan naman pala, mag-resign ka na lang ng maayos. Okay? Sir, pinagre-resign mo ba ako? Kakasabi ko lang eh. Ginagawa ko naman po yung trabaho ko dito ah. Ginagawa mo yung trabaho mo, palpak. Minsan yung trabaho mo, ako na nang gumagawa. Para wala rin Ba't akong yung kasi sekretary. ginagawa? Tulog po kayo. Minsan wala kayo dito. Saan kayo? Nasa pantry ka natutulog. Break Kadalasan. time ko po yun ah. Break time. Hanggang alas 3. Ba't kayo nasa Cubao? Ba't kayo nasa Cubao? Ba't kayo nag-bar? Oh. Ba't kayo napunta doon? Oh, ba't tayo nagkita doon? Teka. Ba't ka nangingialam kung nandun Oh, ako? ba't din kayo nangangailam ng break time ko kung natutulog Sige, ako? mag-resign ka na lang. Sir, baka mapag-usapan natin to, sir. Wag. Ano po ako eh. Wag. Sure Sir, ka. baka mapag-usapan natin. Walang Eh, baka makakaalam. lumabas yun. May Wala, issue hindi, tayo. Hindi, ikaw lang, sir, ang madaldal. Kalalaki mong taon, daldal mo. Hindi, wag na. Sir, Promise. mapag-usapan natin to Hindi kahit, nga, hindi. kahit walang bayad sa akin. Hindi. Hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Wow, andun ka nga, sir eh. Wala naman, nag-shot lang naman kami. Eh, sir, Tanungin mo yung kaibigan mo. Tanungin mo yung kaibigan mo. Wala nga. Tanungin mo yung kaibigan mo. Anong tawag sa amin? Wala Show, nangyari. ano yun? Ha? Show kururu? Nagpa-show up. Oo, alam na alam mo nga, sir. Sabi eh. ng friend ko, yung nagdala sa akin doon. Sir, Teka lang. ba't ka nandun? Teka Sir, lang. Break time sige, nga. pag resignin mo ako makakarating sa lahat ng empleyado dito, nagte-take up ka ng babae. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Pero pwede ba yung offer mo? Huwag mo. Basta huwag ka maingay. Ay, wala na. 5 minutes ago pa yun. Ito naman, di na mabiro. Eh, basta ikakalat ko, sir, na nagkukubaw ka dun sa bar namin mismo. Ang daming pokpok dun. Basta huwag ka nang masyadong matulog. Mahalata ka masyado dito, ha? Nagdadasal ako eh. O, sige. Umamin ba ako Sige na na, magtrabaho ka na nga. Sige. Kulit mo naman. Okay. Basta, magpapagalaw lang daw ako sa kanya. At gagawin ko lahat ng gusto niya.
Is it about money? Sex? Or love? Itago niyo na po ako sa pangalang FM. 25 years old. At kasalukuyang nandito sa Doha, Qatar. Taong 2013, pumunta ako dito sa Qatar. At first, nagtrabaho ako bilang isang receptionist sa isang sikat na hotel. Pero, hindi ako sinwerte sa una kong employer. Lagi kaming delayed ng sahod. Kaya naisipan namin ang mga kasama ko na mag-apply sa iba. Pero dahil nga sa wala pa kaming isang taon, napakahirap para sa amin ang makapaghanap ng bagong work. Kaya nagtiis muna kami. Hanggang sa dumating na yung point na halos wala na kaming kinakain sa dorm. Kasi 3 months na kaming hindi pinapasahod. So ang ginawa namin, nagreklamo kami sa Human Rights at Labor. At yun, swerte naman, nabigyan kami ng release para makapaghanap ng bagong trabaho. October 2013, nabigyan kami ng release. At pwede na kaming makapaghanap ng bagong work. Akala namin magiging okay na yung lahat. Pero hindi pa pala. Dito pa lang pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko sa Qatar. November 2013. Nag-apply kami sa ibang work. Ang dami naming ina-applyan. Pero sa kabutihang palad naman, natanggap yung iba kong kasama. Sa hotel sila uli nag-work. Pero this time, maganda na yung work, maganda pa yung sahod nila. Pero ako, at yung 3 ko pang mga kasama, hindi pa rin natatawagan. Hanggang sa may isang interview na tumawag sa akin. At yun, agad-agad akong nabuhayan ng dugo. Nagpaganda ako, nagbihis ako ng maayos para sobrang presentable ko. Kaya lang pagkadating ko doon, ay, ang dami naming i-interviewin. Parang nasa 45 ata kami. At ang nakakainis pa doon, yung manager ay Pinay. Napaka-arte pa. Kasi bawat isa sa mga ini-interview niya, ang oras ba naman ay 30 to 45 minutes. Imagine, sa dami namin. Buti na lang, nakapagtiis ako. At dumating na nga na ako na ang i-interviewin. Ang dami niyang tanong sa akin. Nasagot ko naman kasi halos alam ko yung tsaka na-experience ko yung mga sinasabi niya sa akin. Naka-experience kasi ako na magtrabaho sa Pilipinas bilang isang sales advisor. Pero matapos ang interview, pakiramdam ko parang sakto lang. Parang na-down ako that time. Kasi hindi pa rin ako sigurado kung tanggap na ba ako o hindi. Kasi ang sabi lang sa akin, tatawag na lang daw. Kaya ayun, umuwi ako malungkot. Fast forward December first week, tumawag ang company na yon. At yun na nga, hired na daw ako. At aayusin na daw nila ang papers ko. Sobrang saya ko, sobra. Pero hindi para doon natatapos yung paghihirap ko. Kasi ang tagal ng proseso. 3 months pa bago maayos ang lahat. Sumabay pa yung pinalayas na kami ng employer namin sa accommodation. Kasi nga, release na kaming 4. Kaya ayun, wala kaming nagawa kundi umalis na lang. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa may isang lalaki kaming nakilala noon sa isang bilihan. Siya si Tatay Kaloy. Isang Pilipinong freelance sa Qatar. Ang bait niya. Naawa siya sa amin kaya hinanapan niya kami ng matutuluyan namin.
Hanggang sa magka-work na kami, siya yung nagpo-provide ng food namin sa araw-araw. Nakakayayaman, pero kinapalan na namin yung mga mukha namin. Actually, meron siyang pamilya dito. Yung asawa niya, nurse sa isang hospital dito. At yung 3 anak naman niya, nasa Qatar Airways. Napakaswerte nila sa buhay. At napakabuti nila. Kaya siguro, pinagpala yung pamilya nila. Panata niya na daw kasi yung ganun. Yung tumulong sa mga nangangailangan. Tinuring niya kami na parang pamangkit niya. Naisip ko nga ang swerte namin kasi kahit papaano, may taong tumutulong sa amin. Hanggang ngayon na nga, isa-isa nang nakapasok sa work yung mga kasama ko. 3 na lang kami noon. And then, isang araw, si tatay nag-aya. Maglakad-lakad daw kami sa labas. Eh di go, sumama ako. At habang naglalakad kami, nakasalubong niya yung friend niyang Qatari national. Pinakilala niya kami isa-isa. Habang nag-uusap sila na nakatayo lang kami, sinasabi niya dun sa friend niya na mga pamangkin niya kami. Tapos kinukwento niya rin na naghahanap kami ng work. At binulungan niya kami na yung friend niya daw na yun, napakaraming koneksyon sa Qatar. So, habang nag-uusap sila, may isa pang lalaki na lumabas mula sa isang sobrang ganda at malapalasyong bahay. Grabe, nasabi ko sa isip ko, iilan lang sila sa loob pero parang Malacanang ang laki ng bahay nila. Hanggang sa biglang nagtanong yung isang lalaki ng lengguwahe nilang Arabic. Di na namin magets kaya tahimik na lang kami. Nagulat na lang kami nang biglang mag-abot ng papel na maliit na may nakasulat na numero yung lalaking yun. Yes, number ng cellphone niya. Dito yun yung huling guy na lumabas. Ang sabi niya, i-message daw namin siya kapag may problema kami. So parang natuwa naman kami kasi kahit papaano, may kilala na kaming Qatari just in case that we have a big problem. Pero alam nyo, bago pa lang ako sa Qatar, ang dami ko nang naririnig tungkol sa kanila. Pwede ka raw gamitin, bayaran ka para magalaw ka nila. Pero nung time na yon, I don't care. Kasi feeling ko, hindi naman ako magkaka-boyfriend ng ganun, no? Tsaka, kaya ko namang kumita ng pera ko. So fast forward. After 2 days, nagtataka ako dun sa isang friend namin. Bakit hindi siya lumalabas sa room niya na hating gabi pa, may ka-video call pa rin. So deadman na lang kami. Naisip namin na baka yung boyfriend niya sa Pilipinas yung kausap. Anyway, wala naman akong dapat paki sa love life niya, tsaka lagi kami nag-aaway nun kaya I don't care. Hanggang sa isang gabi, nag-ayos siya. Lalabas daw siya. Magmi-meet daw sila ng cousin niya. Sabi naman namin, okay. Kasi alam naman namin na may pinsan talaga siya at makakabayad na ako sa wakas ng mga utang ko. Paglabas ko ng bahay, naglakad na ako diretso kagad para maghanap ng taxi. Pero may isang lalaki na naka-shades na lumabas sa isang malaking gate. Pero hindi ko siya pinansin. At bigla na lang siyang nagsalita ng, "Hi, how are you? Where will you go?" So napatingin ako sa kanya. Nakataas yung kilay ko. Kahit ba nakatari siya, bakit niya ako kakausapin? Inulit niya uli. Where will you go? Sinagot ko siya ng, sorry sir, I don't know you. Tapos sumagot siya ng, where will you go? I will drop you. Come. Sa isip-isip ko, haba, sira ulo to ah. Ano akala mo sa akin, prostitute? Ay, kaya sabi ko, sorry, no.
Why? Sabi niya. Sabi ko, I don't know you. And then, sabi niya, okay, kalas. Sabay baba ng salamin ng sasakyan niya. Kalas means tapos o kaya okay na. Medyo nakasimangot siya noon tapos biglang umatras ng patalikod yung sasakyan niya. Pero naglakad na lang din ako, dire-diretso. Walang tao noon. Dalawa lang kami doon sa lugar na yun. Akala ko okay na. Pero may huminto bigla sa harap ko na sasakyan at binaba yung salamin uli. Pagkakita ko siya na naman. Sabay sabi niya, "Are you sure you don't remember me?" Sabi ko, "No." Sumagot siya ng, "Really?" "Yes," sabi ko uli. And then, sinabi niya at nag-explain siya sa akin na siya yung guy na nagbigay ng number sa amin. Siya pala yung lalaking nagbigay ng number. Actually, hindi ko talaga siya mamukhaan nun eh. Kasi, nung time na yun, gabi na. At hindi naman niya sa akin inabot yung papel na merong number niya. At lalong hindi naman ako interesado sa kanya. Kaya, hindi ko siya naisip. Nasabi ko na lang na, okay, I remember now. Sabay, ngumiti siya. At sinabi niya uli na, "Where will you go?" Sinagot ko na lang siya na papunta nga ako ng office para mag-report. So, sinabi niya sa akin na sumakay na lang daw ako at ihahatid niya ako. Ayoko. Ayoko kasi natatakot ako. Baka kung saan niya ako dalhin. At pangalawa, natatakot din ako. Kasi baka mamaya may makakita sa akin na sumakay ako sa isang sasakyan at isang katari pa yung kasama ko. Pero dahil mapilit siya, sumakay na lang din ako. Pero nandun pa rin yung kaba at takot ko. So habang nasa loob na kami ng sasakyan niya, tahimik lang akong tinitingnan siya sa mirror. At nasabi ko talaga, ay shit, ang pogi naman nito. At sobrang bango pa. Sobrang pogi niya talaga. Walang sinabi yung artistang mga lalaki dito sa atin sa Pilipinas. Pero in my opinion lang yun ha. Yung mga Qatari national talaga, ang popogi nila. And then, sa katahimikan namin, bigla akong nagulat sa tanong niya na bakit daw hindi ako yung nag-chat sa kanya. Sabi ko, why? I don't have your number. Sabi ko naman, sa kasama mo naman inabot. Tapos sabi niya sa akin, akala niya daw, ako yung kachat niya, hindi pala. And then sabi ko, hindi ko alam. Bigla niya na lang sinabi sa akin na, okay, give me your number. Hindi ko sana ibibigay Kaso parang wala akong masabi, kaya naibigay ko na lang. At hindi lang yun, miniscall niya pa. Yung para ba talagang inaalam niya kung yun yung number ko. And then, nag-thank you na lang ako sa kanya sa ride. And then sabi niya sa akin, paano daw ako uuwi? Sabi ko magta-taxi na lang ako. Hanggang sa nag-abot siya sa akin ng pera. 50 real. Pero hindi ko tinanggap. Pero sabi niya, haram. Kinuha ko na lang. Kasi masama na tinatanggihan ko sila. Oo, bawal daw yun. Yung tinatanggihan mo sila sa mga binibigay nila. Kaya kinuha ko na lang. Tsaka nagpasalamat ako, tapos bumaba na ako. And then 3 days after, may nag-message sa akin. Hi. Nireplyan ko sana, kaya lang, parang ayaw ko naman kasi hindi ko naman kilala. Tapos nag-message ulit ng, how are you? Hindi ko pa rin nireplyan. Hanggang sa tinanggal ko yung WhatsApp ko, inan-install ko. Pero naisip ko baka mamaya i-message ako ng manager ko.
And then dun ko na-realize na numero niya pala yun. Binalik ko ulit after 2 days. Hanggang sa iyon, may nag-message uli na, "Hi, how are you? What happened? Why you didn't say anything? Are you mad at me?" Basta sunod-sunod yung tanong niya pero hindi ko pa rin siya nire-replyan. Naisip ko na lang, baka gusto niyang may makachukchak chenes kasi taglibog yun. So, yun yung pumapasok sa isip ko. Hanggang sa tinawagan niya ako. Sinagot ko na lang. Sinabi niya na bakit daw hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Sinabi ko na sira yung phone ko. At aba, ang sabi niya, ano ba daw yung unit ng cellphone ko? At ibibili niya daw ako. Sabi ko na lang, I don't need it. Thank you. Sabay nag-goodbye na ako sa kanya. And then February 2014, nagkahiwalay na kaming 3 yung mga ka-work ko dati. Nag-start na rin ako pero kapos pa rin ako. Wala akong pamasahe araw-araw kasi malayo yung bahay ko sa work ko. Gusto ko nang lumipat ng mas malapit kaso wala pa akong pambayad sa bahay. Kaya nagtitiis muna akong manghiram sa mga nakilala ko dati sa napasukan ko. Kinabukasan, pasok na naman ako. Kaso wala na talaga akong pera. 12 real na lang yung natitira sa akin. Paano ako papasok at uuwi nito? Iniisip ko yung pangkain ko pa. Napabuntong hininga na lang ako. At kasabay nung pagbuntong hininga ko ang pagtulo ng luha ko. Biglang may nag-message sa akin. "Where are you?" "In the house," sabi ko. And then nag-reply ng, "Can you come with me now? For only 10 minutes. I will give you something," sabi niya. Pero dahil medyo ilang buwan na rin kaming magka-chat, pumayag na akong sumama sa kanya. At ayun, nag-ikot-ikot kami sa sasakyan niya. Tapos may mga regalo pa siyang ibinigay sa akin. Perfume, watch, mga chocolates. At binigyan niya din ako ng 500 pang gastos ko daw. Kung sakaling meron pa daw akong kailangan, i-message ko lang daw siya. Lagi siyang ganun sa akin. Palagi siya nagbibigay ng kung ano-ano. Hanggang sa natapos yung araw na yun. Isang araw may nag-message sa akin. Ate ko sa Pilipinas. Kailangan na kailangan nila ng pera kasi hindi ko pa nababayaran yung mga utang ko sa Pilipinas nun. Kaya sila na naiwan doon, sila yung sinisingil. At may time pa na gusto na nila ipakulong yung nanay ko. Kaya nung tumawag yung ate ko, sobrang naawa ako at iyak ako ng iyak nun. Kasi habang magka-video call kami, yung nanay ko noon iyak siya ng iyak. Ayaw niya daw makulong. Hindi na daw nila alam kung anong gagawin nila. Kaya nung mga panahong yun, sobra ako nade-depress. Kasi kakaumpisa ko pa lang eh. At baon din ako sa utang sa Qatar. Hanggang sa naisip ko si Fernando. Naisip kong matutulungan niya ako. Pero alam ko na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng yun. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Pero wala eh. Nasa point na ako ng buhay ko na kahit mali, kailangan kong gawin. Kasi kailangan. At ayokong umiyak lang sa isang sulok. Kaya minessage ko agad si Fernando. "Can you help me?" Nag-reply naman agad siya ng sure. At doon ko sinabi sa kanya na kailangan ko ng malaking pera. Hindi siya kaagad nag-reply. Nag-message ako ulit. "Don't worry. I will do whatever you want." Nag-reply siya ng, "How much you need?" At doon ko sinabi na kailangan ko ng 7,000 Qatari Riyal. Or kung sa Pilipinas, 100,000 pesos. Ang reply niya lang ay why. Sabi ko basta kailangan. Hanggang sa nag-reply siya ng okay. Kinagabihan nagkita kami sa loob ng sasakyan niya.
Nag-usap kami. Tinanong niya ako kung saan ko daw gagamitin yung pera. At sinabi ko na ipapadala ko sa Pilipinas. Sumagot lang siya ng okay. Habang nagdadrive siya, tinanong ko siya kung saan kami pupunta. At ang sabi niya, sa bahay daw nila. At bigla akong What? No, I don't like. Sabi ko, natatakot ako kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin. Isa pa, nandun yung pamilya niya at saka yung asawa niya. Sira ulo ba siya, naisip ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na wag daw akong mag-alala kasi yung pamilya niya naka-out of the country. 1 week daw sila doon. Kaya walang tao sa bahay nila. Kasambahay lang daw. Natatakot pa rin ako kasi baka may CCTV doon. Basta kung ano-ano yung nasa isip ko, baka gahasain ako o patayin ako. Kaya nagdasal na lang ako. Hanggang sa bigla na lang siyang huminto. Pagtingin ko sa labas ng bintana, napapalibutan ng malalaki at malapalasyong bahay ang paligid ko. Biglang may lumabas na lalaki sa isang malaking bahay. Parang Katari din. Kapitbahay niya. Madalim ang sasakyan niya kaya hindi ako nakita ng lalaki. Lumabas siya saglit at sinabi niya may i-check lang daw siya after 5 minutes. So, tumingin-tingin ako sa paligid. Hanggang siya, bumalik na siya. At sinabi niya na sa akin na, come. Bumaba na rin ako, dahan-dahan kaming naglakad paakyat sa itaas. Kasi baka nandoon yung katulong nila. Tinanggal ko yung tsinelas ko para hindi maingay. At naglakad ako ng mabilis paakyat sa taas. Namangha ako. Sobrang ganda. Ang yaman nila. Yung bahay nila parang palasyo. At yung TV nila para kang nasa sinehan. At yun na nga, nakaakit na kami. Yung room niya. Nandun na kami. Siya lang daw mag-isang natutulog doon. Kasi yung asawa niya may sarili ding room. Ayaw daw siyang katabing matulog kasi naghihilik siya. And by the way, he is 42 years old. Hanggang sa yun na nga. Nung nandun na kami sa room niya, niyakap niya ako at hinalikan niya ako. Hanggang sa inihiga niya ako sa kama niya. At yun na nga, may nangyari sa amin. Parang gusto kong sumigaw. Ang sakit-sakit sa akin pero siya parang enjoy na enjoy. Pagkatapos nun, hindi kami nagtagal, nagbihis kami agad. At hirap na hirap akong lumakad kasi sobrang sakit talaga. Niyakap niya ako at hinalikan, sabay sabi niya, "Thank you, I'm happy." Hinatid niya ako pauwi at hawak-hawak ko na yung pera. Ano na daw yung nangyayari sa akin? Kaya naisip ko na lang, sige na nga, replyan ko na siya. Sabi ko, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero babayaran mo. Sabi ko, magiging kami, pero walang love. Sabi niya, okay. Yun ang napagkasunduan namin. Umikot ng ganon yung buhay ko sa kanya. May mangyayari sa amin, pero babayaran niya ako. Ginagawa ko yung gusto niya, pero binabayaran niya ako. Kahit saan, basta may pagkakataon.
At walang tao sa sakyan. Kaya madalas doon namin ginagawa. Nagiging wild ako sa kanya. Lahat ng gustuhin niya ginagawa ko. Walang halong emosyon. Hanggang sa umabot ng 1 taon, ganun palagi. Hindi naman kami palaging nagkikita sa 1 buwan. 3 beses lang. Madalas nga wala talaga eh. Pero lahat ng kailangan ko ibinibigay niya. Hanggang sa kinuhaan niya na ako ng apartment. Kasi daw para nabibisita niya ako. Parang kondo yung bahay na kinuha niya sa akin. Kompleto ako lahat sa gamit. Gusto niya rin akong mag-aral ng driving pero tumanggi ako. Kasi ayokong may makaalam na may boyfriend akong kataring. At magtataka ang mga kasama ko kasi hindi naman ganun kalaki ang salary ko para magkasasakyan. Kontento na ako na nagsiservice ako araw-araw. So dahil binigyan niya na ako ng apartment na parang condo type, doon namin ginagawa ang hindi dapat namin ginagawa. Walang love. Wala kaming pakialam sa isa't isa. Basta magpaparao siya sa akin at babayaran niya ako. Nasasatisfy ko naman siya. Alam ko kasi na nakakailan din siya sa akin. After naman nun, aalis na naman siya. Ganun lagi yung senaryo namin. And then one day, pumunta siya sa apartment ko. Dating gawin. At habang magkatabi kami, after may mangyari sa amin, meron siyang pinakitang picture ng babae sa akin. Tinanong niya ako kung maganda ba daw yun. At sabi ko, oo naman. Sabay tumalikod ako. Kasi gusto ko nang matulog. And then bigla niya akong niyakap. At sinabi niya na hindi ba daw ako nagsiselos in English. Agad akong sumagot ng, of course not. No love between us. Kaya kung gusto mo ng iba, it's up to you. And then, bigla niyang sinabi na ayaw niya daw ng iba. Sa isip-isip ko, manloloko. Hindi niya ako maluloko, no? Isa rin siya sa mga manggagamit na lalaki dito sa Qatar. Lalo na at marami siyang pera. Hindi ako tanga para maloko niya yung isip ko. So tumagal ng 5 taon na ganun kami. May nangyayari sa amin, pagkatapos binibigyan niya ako ng pera. Pero walang love. Nasanay na ako hanggang sa May 2018. Pumunta siya sa apartment ko. Sabi niya, 1 week daw siyang palaging mag-iis. So sabi ko, ano kaya nakain nito? So hinatid niya ako. Pero doon kami dumaan sa likod kasi ayaw niya nga may makakita sa amin. Pero 4 days na siya sa akin. Pero feeling ko hindi siya nabobore kasi hindi siya umaalis. Aalis lang siya kapag pumapasok na din ako sa work. And usually kasi yung mga Arabo, ayaw nilang nag-i-stay sa bahay lang. Alam ko yun kasi 4 na taon na ako dito sa Qatar. Eh kahit magkasama nga lang sila, nagtatawagan sila. So, sinusundo niya rin ako. Kinaumagahan, maaga ako umalis kasi may inventory kami. Hindi na ako nagpaalam kasi sanay naman akong hindi ginagawa yon. At isa pa, walang love sa amin at walang pakialamanan.
Kaya hindi ako nag-message. 3 p.m. nag-message siya. Anong oras daw ang uwi ko? Hindi ko siya nireplyan. Sinin ko lang yung message niya. Pero bigla siya nag-message ulit. Di pa din ako nag-reply. Ayoko siyang replyan. Naisip ko nga, grabe, di ba siya makapaghintay? So, 11:50. Napa-out pa lang ako nun. Tawag siya ng tawag, hindi ko sinasagot kasi ayoko ngang marinig ng mga kasama ko kung sino yung kausap ko. At isa pa, gumagawa pa kami ng closing report. Hanggang sa napansin na ng manager ko na tunog ng tunog yung cellphone ko. Kaya sinabi niya na baka yung car lift mo na yan. Sige na, mauna ka na. At yun na nga, nagpaalam na ako sa kanila. Paglabas ko ng shop, sinagot ko yung tawag niya. At doon ko narinig na sumigaw siya sa phone. First time kong marinig yun in 5 years namin na halos nagkakasama kami. Sabi ko, why? Sabi niya, nasa gate 3 daw siya noon at doon na ako dumaan. Aba, sinundo niya pala ako. Pagsakay ko, nagagalit siya. Kinakampay niya yung kamay niya at pailing-iling pa yung ulo niya. Bigla siyang nagtanong kung sino yung kasama ko. Sabi ko, manager ko. Tapos tumahimik na siya. Napadaan kami sa isang restaurant. Pero take out yung ginawa namin kasi hindi naman kami pwedeng makitang magkasamang kumakain. At isa pa, hindi ako nakaabaya. Kaya take out na lang. Pag uwi ng bahay, nagtanggal ako ng jacket at nakita niya yung suot ko. Bigla siyang nagsalita ng, bakit daw ganun yung suot ko? Huwag daw ako magsusuot ng ganun. Aba, biglang nagpantig yung tenga ko. At sinabi ko sa kanya na wala kang pakialam sa mga isusuot ko. Pero bigla niya akong hinawakan sa balikat at sinabing, I said, don't wear like that again. Bigla ako natahimik. Kumain na lang kami, naligo, and ginawa na naman namin yung bagay na hindi namin dapat ginagawa. Pero talagang iba na siya eh. Iba yung mga yakap, halik at haplos niya sa akin. Sobrang higpit. Napapaisip ako, anong nangyayari dito? 6 days na siya sa bahay ko. Chine-check niya pati yung cellphone ko. Pinakikialaman niya pati yung mga susuotin ko. Nahuli ko pa siya na tinitingnan yung phone ko. At tinanong ko pa siya na anong ginagawa niya. Sinabi niya na I'll check your phone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka daw kasi may iba akong kausap. At pag nalaman niya daw na may iba akong kausap, he will kill me. Crazy. Yan na lang yung nasabi ko sa kanya. At humiga na kami. Nakapatay ang ilaw. And then, habang nakatalikod ako sa kanya, yumakap siya sa akin at bumulong ng, do you love me? At agad kong sinagot ng no. Hindi na siya nagsalita nun. After kong sabihin sa kanya yun, tinanggal niya din yung pagkakayakap niya sa akin. Sabay tumalikod na rin siya. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado eh. Hindi ako sigurado sa sagot ko. Mahal ko na kaya siya? Huling araw ng stay niya sa bahay ko. Gabi na matutulog na kami. Pero bago yun, alam niyo naman, gagawin namin yung hindi dapat. Pero nagtaka ako kasi wala siyang gamit. Wala siyang dala na panambla. Eh lagi naman siyang may gamit na ganun. Pero nung araw na yun, wala talaga. Naisip ko na lang, baka ilalabas niya na lang. Pero nagulat ako nung hindi niya nilabas. Kaya tinulak ko siya
Nagalit ako sa kanya kasi ayoko mabuntis. Alam ko naman na walang love sa amin eh. At naggagamitan lang kami parehas. May mangyayari sa amin, peperahan ko siya. Ganon yung tingin ko sa kung ano man yung meron kami. Pero nagulat ako sa kanya nang sabihin niya sa akin na mahal niya daw ako. At ayaw niya daw mawala ako sa buhay niya. At gusto niya daw na magkaroon kami ng anak. Pero paano? Ayokong maging kabit niya. Kaya nga hindi ako pumapayag dun sa gusto niya eh. Iba daw kasi ako sa mga babaeng nakilala niya. At totoo naman yun. Kasi kahit ganun yung sitwasyon ko sa kanya, never ko naman siyang niloko. At never ako nakipagrelasyon sa iba. Tanging siya lang yung lalaki sa buhay ko. Naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o kailangan ko nang tumigil sa kasunduan namin. Sinubukan ko naman na din na makipag-iwalay sa kanya. Pero ayaw niya talaga eh. Sinasabi niya pa na pupunta siya sa shop kapag ginawa ko yun. Kapag nagawa akong makipaghiwalay sa kanya. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Una pa lang niyang makuha ako. Kaso ayokong masaktan. Kaya in denial ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi naman talaga kami pwede. Sa ngayon, ganun pa rin kami. 2 buwan na po akong hindi dinaratnan. Pero hindi ko pa nasasabi sa kanya. Naguguluhan na talaga ako. Sana po ay matulungan ninyo ako.